ako'y nadali akong linggo. Nung Sunday kasi wala ako dito, ay sa Mother Church po ako nag-preach sa umaga at yung ating sakristan ang nagsalita po dito. At tunay na pinagpala tayo ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya nung Sunday, pagpunta ko sa Binyak kasi dahil ako motor na, maulan. Dito umalis pala ako dito, umaulan na. Sabi ko, may inala naman ito. Kaya ko pa-stop dito. Hindi ko ba nagpabiyaya ko sa coach? Hindi ko. Ang problema, pagdating ng kabuya, wala lakas na ulan. Wala akong magawa, nagpatila mo na ako sa gasolinahan siguro mga 15 minutes. Naalala ko yung kapangyarihan ko. Hanggang kalamba lang. Yung kabuya, hindi ko nasako. Okay, pero hindi po. Kaya naman ng kabuya, wala ako sa ulan. Kaya after 15 minutes din, medyo tumilaw ulit. Kaya lang, naambul pa. Diretso ko na kaya medyo nabasa. Pagdating doon ay tapos na salita ng Diyos. Pauwi ay umulan. Hindi ako makauwi. May kinalam yung si Richard Dere ay isasakyan ng pick-up na Ford Raider ay ano siya, nag-voltage. Hatid na lang kita. Hindi na, sabi ko, nakakaya naman. At kasi maaga na tapos mga 11. Sabi ko, pa-enjoy ko na lang muna. Gawa ng natambay-tambay muna ako. Wala saan tumambay ng matagal. Para yung mga bata ko doon, mga tao-tawan ko doon, masabihan ko na. Kasi nga mag-focus sa distribution diba? Mapapawala sila mga Bible ba? Hindi. Pero sabi niya, kaya yung motor sila kayo na lang sa pick-up. So, yun tinala ako dito. Amen? Kaya yun po, kaya dahil magulan, sinaman ako kasi nabasa. Kaya talagang mayroon talaga pag may lakad tapos na ang motor lang. Amen mga kapatid? Malay po, pray lang natin. Bigyan tayo ng aeroplano ng Panginoon. Amen? Hindi na kayo makakasa. Hindi na mapapaha. Hindi po, pero mayroon talaga pag nakamotor. Amen? Lalo yan po. Kaya nadali ako ng sipuri buhok. Kaya may dumaan pa yung lalamunan. Amen? Kaya salamat po sa Panginoon. Marami, sa Brother Ernest ay yung mga tiles, kami na namin nakita sa Discord. Yung tiles, yung mga tiles. Nakita nyo na? Tingnan nyo, napakaganda ng gabi niyan. Si Brother pa yung gumawa niya. Tapos yung pinto, nakita namin kagabi lang. Parang tapos marami pang tiles doon. Busy pa po si Brother Clay, kaya doon namin lalagay. Kaya pag may mga sobra pa kayong mga adhesive doon, paraan nyo dito. Malaking kupit. Amen? Pero pag-pray din natin siya kay Brother Ernest. Dito yung sa may tapat ng Pure Gold. Nakakadaan kayo doon. Yung dating yung Dynasty, so sila yung nagre-renovate niya. Kaya yung mga pinagtatanggalan doon ay dinala dito. Blessing dito sa church natin. Amen? Mamaya siya yung pagkagawa niya. Napakapulito. Si Brother Clay yung gumawa. Amen? Salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon. Okay. Kasama si Brother Clay yung gumawa. Pero yung kaibigan yung yung gumawa dito, nagtatiles dito sa church. Kaya salamat sa Panginoon. Malaking bagay malinis. Amen? So, pray po natin. Yung iba nakatambak pa po doon, ay doon natin ilalagay doon pag hindi na po busy si Brother Cleo. Kasi ngayon talagang sunod-sunod yung mga mga gawa niya. Amen? Sa Panginoon. Alright? Tayo po mag-aaral na po ng salita ng Diyos. Amen? At tayo po lahat ay tumayo. Tumayo tayo lahat. At ano po tayo, buklat po tayo ng Bible. Itong talatang bubuksan natin, very familiar nito, kahit sino marahil memorize na ito, hindi lang marahil memorize, but also ay maybe especially sa ating pamumuhay o bilang mga mananampalataya, ay ito yung lagi nating panghawakan araw-araw sa buhay natin. Amen? Na dalawang bagay lang yung makikita natin dito mga kapatid. Yung sinabi ng Panginoon, amen? Na sabi, pag inuna mo siya, merong susunod. Amen? At yung susunod, pagpapala ng Panginoon. Amen? So, buksan natin sa Matthew chapter 16, verse 33. Okay, Matthew chapter 6, verse 33. Okay. So this, as I said, this verse is so very familiar, but I believe the Lord is always teaching us something. Amen? Ang Panginoon ay meron pa rin ituturo sa atin sa talatang ito. Sabi ng Bible, nakita niyo na? Alright, can we read it all together, please?
Matthew chapter 6 in verse 33. All together begin. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Like we will pray. Panginoon, salamat po ng maraming once again for this verse that you have given to us. We pray, Lord, that this message will be a reminder to every one of us. And Panginoon, ma-realize po namin, especially kung ano nais niyo po ituro po sa amin. Buksan niyo po muli ang aming mga puso at isipan. At nawa, Panginoong Diyos, mangusap po kayo sa amin. Salamat po sa mga narinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, you may now take your seat. Amen. Amen. Nandito po si sama po natin Brother David. At yung aking First Lady. Amen. Saan si Diana? Buti na ka si Diana yun. Hindi na ako. Sila lang ang iiwas. Sa ngayon nabanggit ko nga kanina, okay, si Diana yung mga, may mga, ano ba yun? Chicken pox. Sa Tagalog. Ano sa Tagalog yung chicken pox? Bulutong. Alam ni brother namin Tagalog ng chicken pox eh. Bulutong ano? Pag bulutong ano daw, air pox. Pag bulutong tubig, water pox. Ano? Saan kayo nag-aaral? Okay. So ito po natin pag-aaralan, sabi ko nga po ito ay very familiar na po sa atin. Amen? Sabi ng Bible yan, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? Yung sinabi ng Bible in verse 33, sabi doon, yung salitang but. Okay? So salitang but. Ibig sabihin, kung babasahin natin yung previous verses, beginning from verse 25, dito makikita natin kung paano itinuturo ng Panginoon, especially sa kanya pong mga anak, kung sino siya at kung sino tayo. Amen? At kung ano yung kaya niyang gawin sa kanyang mga anak. Tama po ba mga kapatid? Kung sino ang Panginoon at kung sino tayo. Kaya kung babasahin natin yung verse 25 hanggang verse 32, dito, pinapakita dito, mga kapatid, tayong mga tao kung gaano kataas na tayo ay nilikha ng Diyos kaysa sa anumang nilikha niya. Sabi niya, mas dano yung ibon, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Panginoon. Mas dano yung mga damo, hindi dinidilingan, tumutubo na maayos. Ano sabi doon? How much more? Tayong mga tao. Yun yung hindi naintindihan ng maraming tao. Na nakakalimutan nila, mga kapatid, kung sino tayo sa harapan ng Diyos, especially if you are a child of God, you are so blessed. Amen? Yes, napakapalad ng maraming tao, unbeliever or believer, they were so blessed. Tama? Kahit hindi nga mananampalataya, hindi pinapabayaan ng Panginoon. Kahit na hindi mananampalataya, laging iniingatan ng Panginoon. Kahit na hindi mananampalataya, binibigyan lagi ng Diyos ng lakas, hiniga, kalakasan para gawin kung anong gusto niya gawin. Amen mga kapatid? But how much more, especially if you're a child of God? Because there is some certain blessing, and a specific blessing para lamang sa mga mananampalataya. Amen? Meron tayo tinatawag na general blessing, common blessing. Yan ay matatamo ng unbeliever at believer. Yan yung hangin, natural blessing. Tama po ba? Kahit hindi mananampalataya, nakakalamat ng blessing. Hangin, blessing yan mga kapatid. Amen? Yung kalakasan, pag natulog, kapag bumangon ay nagising, blessing yan. But there are some specific blessing para sa mga mananampalataya. Amen? So the context is, pinapakita dito kung paano ang Diyos bilang Ama natin. Amen? Kung paano siya nag-care sa mga bagay dito, paano siya nag-care dun sa mga ibon, paano siya nag-care dun sa mga damo na hindi naman nagpapagal, palipad-lipad lang, pero that is still, ang sabi ng Bible, pinagmamalasakitan sila ng Diyos na nasa langit. Ano sabi doon? How much more tayo? Tama? How much more tayo kung mga anak niya?
Kaya nga sabi ng Bible dyan, mga kapatid, in verse 20, mabasahin po natin, Matthew 25, therefore I say to you, take no thought for your life, what you shall eat, or what you shall drink, nor yet for your body, what you shall put on, is not life more than meat, and the body than raiment. Amen? Ano sabi doon? Don't worry kung ano yung kakainin mo, ano yung dadamitan mo. Tama? Ang sinasabi dito, ano sabi doon, mga kapatid? It is not the life more than the meat. Naintindihan po natin yun. Sa Tagalog, ganito, mas mahalaga ang buhay kaysa kabuhayan. Tama? Yun yung sinasabi dito. Life is more than meat. Mas mahalaga ang mas mahalaga ang buhay kaysa hanap buhay. Tama po ba? Kasi ang buhay, minsan lang. Kaya ngayon iba, di ba, pag nasasalata ng bagyo, still, they are thanking God. Yung iba sabi nila, papasalamat pa rin kami. Kaya nawala yung bahay namin. Nawala yung mga nasunugan kami. Ligtas kami. Bakit? Pag namatay ka, nung sa-isay ng bahay ko mga gamit pa, kung wala ng buhay. Tama po ba? So yung sinasabi dito, kaya nga, nasabi doon, mga kapatid, in verse 31, therefore take no thought, saying what you shall eat or what you shall we drink, or whether shall we with clothes. Amen? Then sabi diyan sa verse 32, for after all these things, ano sabi? To the Gentiles, seek, ano sabi doon? For your heavenly Father, ano sabi? Know it that ye have need of all these things. Amen? Ano sabi doon? Your heavenly Father, not your earthly father. Amen? Our heavenly Father, ano sabi? Nalalaman niya na itong mga bagay na ito ay kailangan natin. Kaya nga, meron pong patakaran ng Diyos. Amen? Kaya nga din sabi sa verse 33, sabi niya, but for you to achieve, amen, for you to get, for you to experience the promise of God. Ano sabi? But, ano sabi? Seek ye first. Amen? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen? So, dito po, makikita po natin, kapatid, pag-aaralan natin, it is about Christian priority. Amen? It is Christian priority. So, number one, makikita natin, prioritizing God. Okay? Prioritizing God. Kaya nga po, ang sabi ng Bible yan, napakalinaw po na sinabi ng Bible yan, but seek ye first. Amen? But seek ye first. Now, there is something na matututunan natin when we prioritize God sa buhay po natin. Ibig sabihin, when we learn how to prioritize, when we learn how to kung paano natin unahin ang Diyos sa buhay natin. Amen? Above all, number one, to prioritize God, it is a sign of maturity. Amen, mga kapatid? To prioritize God, it is a sign of maturity. As I said, if you are a Christian for 5 years, for 7 years, for 10 years, this verse is so very particular, and this verse is so very familiar, and yet, ito pa rin yung problema ng maraming Kristiyano. Amen, mga kapatid? To prioritize God in our life, it is a sign of maturity. That's why kung matututunan natin unahin ang Diyos above all, amen? Going to church, pray to God, amen? When it comes to giving, but lahat po ng area ng buhay natin, kapag natutunan natin unahin ang Diyos, please, you are a growing Christian. Ikaw ay lumalago. Ikaw ay natututo ng mga principle na sa salita ng Panginoon. Amen? Ikaw ay may natututunan sa iyong pagsisimba. Ikaw ay may natututunan sa bawat Word of God na napapakinggan natin. Amen? Sir Roger, kapatid, paano tayo lalago kung hindi natin matututunan unahin ang Diyos sa buhay natin? Sir Roger, paano tayo sasabi, lalago tayo kung hindi natin unahin ang Panginoon above all sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Amen, mga kapatid? Kaya nga, mga kapatid, to become a mature Christian, hindi na po yan sa pasimba-simba lang pag Sunday.
Hindi ko sinasabing huwag na kayong magsimba. May mga kapatid, ang pagsisimba ay mahalaga. Pero, kung meron tayong natututunan, mga kapatid, it is a sign of maturity. Tama ko ba? In every area ng buhay natin bilang mananampalataya, kung sinasabi natin, lumalago tayo, dapat nakikita sa atin na when it comes to God, uunahin natin ang Panginoon. Amen mga kapatid? Amen po ba? Amen. Dapat nga, wala ako ngayon eh. Kukuha ko ng ngayon eh. Ha? Hindi palit pa yung ngayon. Ang bira. Tapos sasabihin, lalago tayo sa ganong sistema. Amen? Masalamat sila kung dito ng mga pamasmalantog ni Mayor. Huwag na kayo nahiya. Amen. Sana all. Bira. Ako'y nakakurbata, naka-Amerikano, pumila ko, hindi na ako binigyan. Hindi ko na daw kailangan. Hindi pa kasi hindi sila nagbigay dito. Okay? Pero yung punto ko lamang ko din, minsan nakakalungkot, napakaliit na bagay minsan yung dahilan. Tama? Ipagpapalit ang Panginoon. Bakit? Hindi ba kaya ibigay ng Diyos yun? Hindi ba kaya ibigay ng Diyos? Mga kapatid, kung ano yung matatanggap natin ng Sunday, kahit na ako kaya ko palitan yun eh. Tama ko ba? Nakita lang natin, manahin natin ng Panginoon. Para ba sinabi natin, hindi kaya ibigay ng Diyos? Tama? Papaalam pa. So, hindi kami masimba. Bakit? I-schedule ko kasi ng pagbibigay ng pamasimang tunay na Mayor eh. Sabi ko, wala na po bang ibang araw? Hindi na po ba pwedeng iba na lang po? Abay, hindi po kasi. Kasi wala nang magagawa, matanda na. Mahala po. Maliwanag sabi ng Bible, di ba? Yung ibon nga, hindi nagtatrabaho, pinapakain ng Diyos. Tapos kayo anak ng Diyos. Tama? Tapos, pagpapalit yung Panginoon sa Mayor. Paano tayo lalago? Kaya nga, the point is, to prioritize God, it is a sign of maturity. Amen? Kaya nga po mga kapatid, huwag natin ipagpapalit ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen. If you are a Christian, ipakita mo may natututunan ka, lumalago ka. Kaya minsan, nasusubok minsan yan mga kapatid. Amen? Meron nga dyan eh. Natutulog, nag-aaral, pag tumulog ang alarm, hindi pa rin mabango. Hindi pa rin makapagsimba. Huwag na mag-alarm. Wala din yung alarm, may klase ng alarm. Baka yung alarm mo, patulog yun doon. Pag tumulog yung alarm, silent. Tama po ba? The point is this, mga kapatid. When it comes the things of God, huwag natin ipagpapalit sa mga bagay dito sa mundo. Amen? Amen po mga kapatid? Kahit gano'n tayo kabisi, kahit ka sa trabaho, kahit gano'n tayo kabisi, matutunan mo i-priority ang Diyos sa buhay. Kahit ka sa pag-aaral, kahit gano'n tayo kabisi, huwag natin ipagpapalit ang Panginoon. Amen mga kapatid? Kahit nga ng mga aktibidad yan, ng mga sports yan, pagdating ng Panginoon, mga kapatid, huwag natin ipagpapalit. Amen mga kapatid? Especially if you are a Christian, merong gawain, may ministry, huwag papalit. Amen? Ako lang, sinasabi yung mga choir, mga kapatid, ano man yung kabisiyan nyo sa eskwela, ano yung ginagawa ninyo? Alam nyo may ministry kayo, matutunan ninyo, i-priority yung ministry ninyo. Amen mga kapatid? It means, so simple, to prioritize God, it is a sign of maturity. Amen? Pag hindi mo pinapriority ang Diyos, mga kapatid, it means you are telling, wala ka natututunan. Nakita mo may natutunan mo. Amen? Piliin mo mas matimbang ang Diyos sa lahat ng bagay. At hindi mo lang piliin, ipaglaban mo mas matimbang ang Diyos sa lahat ng bagay. Amen mga kapatid? Not only it is a sign of maturity, but also to prioritize God, it is a sign of humility. Bakit? Kasi kapag hindi mo na inuuna ang Diyos sa buhay mo mga kapatid, ibig sabihin, you are just depending on your own
mo na kailangan ng Diyos. Panginoon, kaya ko muna. Pag hindi ko kaya, tatawagin kita. At inumbaka pang Panginoon, ano? Panginoon, didiskartin ko muna. Pag di ko na kaya madiskartin, tsaka na ako lalapit sa'yo. Mga kapatid, to prioritize God, it is a sign of humility. It means, the more na inuuna mo ang Diyos, the more na pinapriority natin ang Diyos sa buhay natin, the more na sinasabi natin, Panginoon, ikaw ang masusunod, hindi ako. Amen, mga kapatid? That in every decision we make, mga kapatid, we are always, mga kapatid, praying to God ng Panginoon. Siya'y magpapakita, mga kapatid, kung yung mga decision na best na gagawin ko na. Kasi kung tayo muna mahakbang, mga kapatid, minsan, ganito nangyari, minsan, mas umaasa tayo sa sarili natin. Tapos pag nagkamali tayo, sisisihin natin ang Diyos. Di po ba? Kasi may mga ganun eh. Minsan tayo muna yung nahakbang, tayo muna yung diniskrate, tayo muna yung gagawa. Then pag nag-fail tayo, Panginoon, ano ba naman yan? Naintindihan natin? Kaya nga to prioritize God, it is a sign of humility. It means, mga kapatid, inuuna natin ang Diyos sa buhay natin. Hinahayaan natin siya magdikta. Hinahayaan natin siya magdesisyon. Then we are just followers. Tayo sumusunod lang. Amen, mga kapatid? Hindi, para bang, Panginoon, kung ano yung gusto mo, susunod ako. Amen? Hindi yung Panginoon, eto yung gagawin ko. Alam ko, kasama naman kita. Ano mali? Amen po ba, mga kapatid? To prioritize God, it is a sign of humility. Totoo naman po, mga kapatid. Kaya minsan, kapag tayo, gusto kasi natin, minsan lagi tayo nasusunod sa sarili natin. Tama? Tayo nasusunod sa bawat desisyon natin. Tayo nasusunod sa bawat ginagawa natin. Balik po yung mga kapatid. Unahin natin ang Panginoon. Amen? In every area ng buhay natin, unahin natin ang Panginoon. Amen? To prioritize God, it is a sign of humility. Number 3, listen natin. To prioritize God, it is a sign of sincerity. It is a sign of sincerity. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, kahit nahihirapan ka, kahit napapagod ka, tuloy ka lang. Amen? Amen? Sa trabaho, kahit may overtime, puyat na puyat ka, pagod ka, pero mahal mo yung ginagawa mo. You're so sincere. Tuloy ka lang. Sa pag-aaral, kahit pagod ka mag-aaral, maraming pinapagawa, amen? Maraming mga thesis, maraming mga projects, pero dahil mahal mo mag-aaral, tuloy ka lang. Bakit sa Panginoon hindi natin magawa? Nawawala yung sincerity. Amen? Pagdating sa Panginoon, tinatamad na tayo. Pagdating sa Panginoon, nawawalan na tayo ng gana. Pagdating sa Panginoon, nagdadalawang isip tayo, hindi sasabihin natin, priority natin ang Panginoon. Amen po mga kapatid? To prioritize God, it is a sign of sincerity. Nandun yung pag-ibig mo, nandun yung sinceridad mo. Tama? Kaya nga, mga kapatid, ba kayo, anumang area ng buhay natin, hirap na tayo, pagod na, pero dahil mahal mo yung ginagawa mo, magtitiis ka, meron natin yung sincerity mo, nagpapatuloy ka doon. Sana ganun din yung ipakita natin attitude, ganun din yung ipakita natin character para sa Panginoon. Amen mga kapatid? Na kahit pagod na sa school, at alam mo may gawain, pupunta ka, bakit? Mahal mo ang Panginoon. Kahit pagod na sa trabaho mo, pero alam mo may gawain, pupunta ka, bakit? Mahal mo ang Panginoon. Mga kapatid? Ang nangyayari minsan, ginagawa natin dahilan yung secularity pagdating sa mga bagay na spirituality. Pagod na ako sa trabaho, pagod na rin ako sa church. Pagod na ako sa pag-aaral, wala na akong time para sa Panginoon. Mga kapatid, if that is just, kung yun yung maging mentality natin balang araw, ito'y pagpapalain ng Panginoon. Amen? Yes. Sabi ng Bible, kung ano yung tinanim mo, anin, yes, pwedeng anin mo yung pinagpaguran mo sa trabaho. Anin mo yung pinagsikapan mo sa pag-aaral. Pero ang tanong, meron ka bang anin na spiritual na bagay? Amen mga kapatid? Kaya nga, to prioritize God, it is
a sign of sincerity. Amen? Na ipakita mo talaga ang Panginoon. Mahal mo ang Panginoon. Amen mga kapatid? Para bang pagdating sa ibang bagay, napakadali natin magwaldas ng pera. Tama? Pero pagdating sa Panginoon, ayaw natin magbigay. Kasi sasabihin natin, unahin natin ang Panginoon. Bakit binigay natin sa Panginoon? Mga kapatid, rati-rati na lang. Amen? Yung rati-rati, tira-tira na. Tama? Oh. We must learn how to prioritize God. As I said, hindi lang ito sa church, hindi lang in every area ng buhay natin. Amen? Above all, dapat matutunan natin unahin ng Panginoon. Amen mga kapatid? Oh. Lalo na kayo, mga nakatanggap ng 13 month, I challenge you. Nakatanggap ba ng 13 month? Praise the Lord for that. Sana may bahagi ang Panginoon yan. Amen po mga kapatid? Oh, nakakalungkot minsan ngayon, ba? Yung mga tao, they were so excited. Kasi sa 13 month, praise the Lord for that. Pero nakakalungkot, iniisip lang nila yung 13 month, pero walang bahagi ang Panginoon. Tama po ba? Amen mga kapatid? Wala kayong 13 month? Parehas lang naman tayo. Pero that's the point. Amen po ba mga kapatid? So, to prioritize God, it is a sign of sincerity. Then, to prioritize God, it is a sign of loyalty. Kapag priority mo trabaho mo, kahit anong mangyari, hindi ka alis din. Mahal mo trabaho mo. Kapag pinapriority mo pag-aaral mo, kahit anong gagawin mo, magsisikap ka dyan, hindi ka alis din, mag-aaral ka na mabuti. Tama mga kapatid? Nandiyan yung loyalty. Tama? Sana ganoon din sa Panginoon. Amen? Ipakita natin yung loyalty natin sa church. Ipakita natin yung loyalty natin sa Panginoon. Ipakita natin yung loyalty natin in every project sa church, in every commitment sa church. Pakita natin lagi may bahagi tayo sa Panginoon. Tama mga kapatid? Nakakalungkot minsan, madami tayong mga bahagi sa ibang tao, wala tayong bahagi para sa Panginoon. Amen po ba? Malapit na ang Pasko. Nare-ready nyo ba yung mga pangaginalo niyo sa mga inaanak ninyo? Amen? Eh yung pa sa Panginoon niya, ready mo? Amen mga kapatid? Baka nire-ready natin yung mga gagasusin natin ngayong Pasko sa ibang bagay, pero nakakalimutan natin yung ibibigay natin para sa Panginoon. The point is this. Walang masamang gumastos, bahala kang gagasusin mo, pera mo yan. But, I just want to remind you mga kapatid, unahin mo muna ang Panginoon. Ano pagpalain ka ng Panginoon? Amen? Hindi yung pagdating sa uli, tunay na tira, para sa Panginoon na lang. Amen po mga kapatid? So that is the things when we learn how to prioritize God sa buhay natin. Amen? To prioritize God is a sign of maturity. It is a sign of humility. Amen? Kasi, pag inuuna mo ang Diyos, ibig sabihin, dumidepende ka sa Kanya. Tama po ba? Pero pag inuuli mo ang Diyos, ibig sabihin, dumidepende ka sa magagawa mo. Amen? Then, to prioritize God, it is a sign of sincerity. Ibig sabihin, sincere ka talaga sa ginagawa mo. Tama? Ngayon, kung inuuna mo ang Panginoon, makita mo natin yung sincerity. Tama mga kapatid? Hindi yung appendix. Hindi yung on and off. Diba? Sabi ni Apostle, sabi ng Bible, diba? Doon sa church ng Revelation, tinawag silang lukewarm. Ano yung lukewarm? Sala sa lamig, sala sa init. Amen? Mainit. Kinabukasan, ang lamig na sa Panginoon. Sumunod na araw, ang init ulit sa Panginoon. Alam nyo, walang ganun ng Kristyano. Amen mga kapatid? Yung maligaw-gab, yung lukewarm, hindi po yun init. Pero maniwala kayo, maligaw-gab, lalamig yan. Naintindihan ninyo? Nakita niyo tubig? Kasi dito pag umaga na inom ng maligaw-gab na tubig. Ako na inom ako pag umaga. Every gising lagi may maligaw-gab na tubig na mainit. Pero may kulay, may kape. Hindi, pero na-inom ako. Kasi maganda rin yun. Kasi yung mga meron tayong tinatawag na morning phlegm. Yung pag natulog ako magdamag, di ba? Kaya pag naka-electric pa ka, yung mga phlegm mo, tumitigas-tigas siya. Pero pag ininuman mo ng
asahan nyo maligamgam, iwan nyo yan, lalo iinit yan. Hindi po. Pero asahan nyo maligamgam, iwan nyo, lalamig yan. The point is this, kapag nasanay tayo on and off, sala sa lamig, sala sa init, at the end ng ating Christian life, maglalamig talaga tayo. Hindi tayo iinit. Amen mga kapatid? So it is a sign of sincerity. To prioritize God is a sign of loyalty. Amen? Kung gaano ka ka-loyal sa trabaho, gaano ka ka-loyal sa school mo, sana gaano ka rin ka-loyal sa church, sa Panginoon. Amen? Now, nakita natin the things when we learn how to prioritize God sa buhay natin. Then number 2, dalawa lang po ito. Okay, number 2. Nakita natin yung text na binasa natin. Merong challenge ng Panginoon. Makita natin from verse 35 to verse 32, ano sabi doon? Mga kapatid, pinakita niya kung sino siya bilang Ama. Amen? Kung ano yung kaya niyang gawin bilang Ama. Kung paano siya magpalasakit bilang Ama sa kanyang mga anak. Sabi niya, tingnan niyo yung mga ibon. Lipad-lipad. Hindi naman sila nagpapagal. Hindi naman sila nagtatrabaho. Pero ang Diyos, pinagmamalasakitan sila. Tingnan niyo yung mga damo. Wala nang didilig dyan. Pero tingnan niyo, umuusubong na maganda. Bakit? Inaamagan sila ng Panginoon. Amen? Kaya ano sabi doon, hindi ba kayo, sabi niya, masigit kaysa sa ibon? Hindi ba kayo masigit kaysa sa damo? Tama nga pa rin? Ibig sabihin, pinapakita dito kung paano sila pagmalasakitan ng Diyos. Higit siya nagmamalasakit sa kanyang mga anak. Amen? So pinakita niya, ito yung kaya kong gawin sa inyo. Ano sabi doon sa verse, ano po, verse 32, ano sabi? For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. Yung ating Amang nasa langit, nalalaman niya ang mga bagay na kailangan mo. God is omniscient God, amen? In the book of Matthew chapter 6, meron niyang tinuturo ang Panginoon yan, di ba? Nasabi ng Bible diyan, mga kapatid, hanapin natin. In verse 6, ano sabi? Ano sabi sa verse 6? Okay, meron lang gusto ibalik sa verse 6. O verse 5, ano sabi dyan? Tingnan natin. Meron ditong verse na gusto mong makita natin. Okay. Verse 5, sabi, and when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogues and the corners of the street, that they may be seen of men. Verily I say to you, they have their reward. Verse 6, but thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut up thy door, pray to the Father which is in secret, and thy Father which is seeth in secret shall reward thee openly. Verse 7. Ano sabi dyan? Verse 8. Okay, ito verse 8. Ano sabi dyan? Verse 8. Be not therefore like unto them. Yung mga hipokrito mga nagpipray. Sabi, for your Father knoweth. Diba? Yun yung sabi din sa verse 32. Sabi, for your heavenly Father knoweth. Ano sabi sa verse 8? Your Father knoweth. Ano sabi? What things He have need of. Nalalaman ng Diyos na nasa langit yung mga bagay na kailangan mo. Ano sabi dyan? Before ye ask of Him. Amen? Ibig sabihin po, God is omniscient God. Amen? And that is our Father. Ano sabi? Nalalaman ng Diyos lahat ng mga bagay na kailangan mo at hindi mo pa hinihingi. Kahit hindi mo hihingi, alam na ng Diyos ang kakailangan niyo. Amen mga kapatid? Kahit hindi mo pa sabihin, alam na ng Diyos kung anong kailangan mo. Diba? Diba? Sabi daw, before you ask of Him, hindi ka pa nag-pray, alam na ng Diyos anong ipag-pray mo. Tama mo ba? Alam na ng Diyos ano yung kailangan mo. And yun yung Diyos natin. Kaya sabi niya, in verse 32, our Father knoweth that He have need of all these things. Lahat nalaman ng Diyos. Pero tanong, para ba mag sa prayer? Sinabi ng Diyos, lahat ng bagay
ay alam na ng Diyos bago mo pagiging. So, ibig sabihin, kahit hindi na pala tayo mag-pray, bibigay ng Diyos. Hindi po, ano sinabi doon? Nalalaman lang ng Diyos. Hindi niya sinabi, ibibigay ko kahit hindi yung pahingi. Naintindihan natin? Ang sabi doon, knoweth all these things. Alam na ng Diyos yung mga bagay kahit hindi mo pahingin. Hindi sinabi ng Diyos, kahit hindi mo pahingin, ibibigay ko. Now, paano ibibigay ng Diyos? Eh, di humingi ka. Hindi po ba mga kapatid? Eh, di humingi ka. Huwag ko alam na ng Diyos yung mga kailangan mo, kahit hindi mo pahingin, pero ibibigay ng Diyos. Anong gagawin ng Diyos para ibigay niya? Tingin mo sa Kanya. Ganoon din po sa atin. Kaya nga alam na ng Diyos lahat ng mga bagay. Diba? Na mga kailangan natin in verse 32. Kaya nga, ano sabi ng verse 33? But, seek ye first. Amen mga kapatid? Ano sabi doon? And all these things. No, nakikita po natin. The promise of God. Amen? The promise of God, it is a sure promise. Amen? Tingin nyo ba, sinungaling ng Diyos? Tingin nyo ba, hindi kaya gawin ng Diyos? Sabi nga nyo, ating intindihin. Di ba? For your heavenly Father, ano sabi? Know it. Ano sabi doon? That ye have need. Ano sabi? Ha? The word all. Meron bang hindi alam ng Diyos? Ha? Lahat ang kailangan natin, kahit sa pinakamaliit na kailangan mo, alam ng Diyos yan. And God is willing to give it to you. And that is a sure promise from God. Amen? Na kapag ang Diyos nangako, paniwalaan mo. Kapag ang Diyos nangako, mga kapatid, pagtiwalaan mo, it is a sure promise. But God has a condition. Anong condition niya? But seek ye first. Matutunan mo muna unahin ang Diyos. Matutunan mo muna i-priority ang Diyos sa buhay mo. And God is willing to give all the things what you need. It doesn't mean hindi kaya ibigay ng Diyos. God is powerful. God is omniscient. Amen? Masabi ng Bible, walang imposible sa Kanya. God is willing to give everything our need. But God has a condition. Sabi, seek ye first. Unfair naman, hindi mo pinapriority ang Diyos kasi bibigay pa ng Diyos. Of course not. Amen mga kapatid? Makikita natin yung sure promise. Then the next thing, not only sure promise, but that sure promise, of course, bibigay lang ng Diyos, ipapakita lang ng Diyos, papatunayan lang ng Diyos doon sa mga specific person. Sino mga specific person na yun? Yung mga tao na tumutunan, unahin ng Diyos sa buhay nila. Amen? That sure promise, mga kapatid, has a guarantee, has a assurance. Hindi po para sa lahat, kundi para lang sa mga tao na tututunan, unahin ng Diyos sa buhay nila. Kaya nga specific persons. Amen? Kaya sabi ng Bible dyan, in verse 33, anong sabi doon? But seek ye, the word ye, in English translation, you, ikaw. Personally. Amen mga kapatid? The kingdom of God and His righteousness. And sabi ng Bible, and all these things shall be added unto you. Yun hindi yung ye. Ikaw yun, ako yun. Specific. Amen mga kapatid? So kaya nga ito mga kapatid, mga kaibigan, gusto ng Diyos ngayong umaga, matutunan natin, i-priority ang Panginoon sa buhay natin. Amen. And when we learn that, you will experience His promise. Even though God knoweth all the things that you need, pero sabi ng Diyos, nalalaman ko din ibibigay ko, hindi po. Yes, kaya niyang ibigay, pero doon sa mga specific person. At sino yung mga yun? Yung pong mga taong naiintindihan, unahin ng Diyos sa buhay nila. Na kahit busy sa trabaho, unahin ng Diyos sa buhay nila. Kahit busy sa school, unahin ng Diyos sa buhay nila. Kahit busy sa anumang area ng buhay natin, hindi nila makalimutan, unahin ng Diyos sa buhay nila. Amen?
And as we close, mga kapatid, nasabi ng Bible yan, but seek ye first. Amen? Seek. Double E. Seek. Unahin. Ang problema minsan, marami mga tao, yung seek, mga kapatid, bago nila unahin ng Diyos, nagiging S-I-C-K. Ngayon, saan yung gusto unahin ng Diyos sa buhay mo? Seek ye first or seek ye first? Ha? Minsan ang tao pag may sakit na, tsaka pala maaalala ng Diyos. Ang tao kapag sobrang busy na sa trabaho, nagkasakit na sobrang workaholic, tsaka palang maaalala ng Diyos. Ang tao kapag busy na sa pag-aaral, nagkasakit na, tsaka palang maalala, unahin ng Panginoon. Gusto bang dumating pa sa ganong antungan? Na kapag tayo may karamdaman na, pag tayo ay meron na nararamdaman sa ating mga katawan, tsaka palang natin uunahin ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba mga kapatid? Hindi sa reality. Tama ko ba? Minsan po, may nararamdaman na, Panginoon, nasakit ko ng tuhod ko pag ganyan. Palang naalala ng Panginoon, pag masakit na ito. Panginoon, nasakit ko ng likod ko. Naalala ng Panginoon, pag may nararamdaman eh. Pero pag walang nararamdaman yan, nakakalimutan ng Panginoon. Amen mga kapatid? Kaya nga, nakita natin, pinakita muna ng Diyos bago dumating ng verse 33 kung sino siya sa atin. Sabi niya, ako yung ama niyo, kayo aking mga anak. Kung meron kayong mga pinag-aalala dito sa lupa, tignan niyo yung mga ibon, hindi nagtatrabaho, pinapakain. Tignan niyo yung mga damo, hindi yan dinidiligan, pinahamugan ko pero nagdagda ng suko. Sabi niya, mga anak, higit kayong mas delikado kaysa sa kanila. Amen? Lahat, alam ko, sabi niya, lahat ng mga pangangailangan niya, sabi niya, know it all these things, sabi niya, nalalaman ko yan. At anak, sabi niya, lahat ng yan, mararanasan mo. Kung matututunan mo, unahin ako sa buhay. Amen mga kapatid? And sabi niya, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ano sabi ng Bible doon? Anong promise ng Diyos? And all. Hindi sinabi, and some of these things. Amen mga kapatid? And all these things. Ano sabi? Shall be added. Nakita nyo, hindi sinabi, shall be given unto you. Ano sabi niya? Shall be added. Ibig kaya nga po ito specific promise, o sure promise, and then a specific person. Kasi nga, meron po tinatawag na general blessing ng Diyos. Yung hangin, kahit hindi Kristyano, blessing yan sa kanila. Binubuhay sila ng Panginoon. Hindi nila lang nila na-appreciate. Amen? Kahit hindi mananampalataya, pinuprotektahan pa rin sila ng Panginoon. Iniingatan sila ng Panginoon. Amen? Ngayon, kasama na tayo doon sa general blessing, doon sa natural blessing, doon sa common blessing. Kaya sabi ng Bible, yung mga bagay na lahat na ito, idadagdag ko na lamang sa inyo. Amen. Bakit? Meron na kayong blessing eh. Ito sabi niya, idadagdag ko na lamang ito sa inyo. Kayong mga inuuna. Amen? So ano mga blessing yun? Nasa sa atin yun kung yung gusto natin sa Panginoon. Amen? Amen po ba mga kapatid? Kaya po, sana bilang mananampalataya, huwag natin kakalimutan ng Panginoon sa buhay natin. Ano man yung marating natin sa buhay, huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Ano man yung pagpapalang matanggap mo, huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Ano man yung pinagbibisihan natin, huwag natin kakalimutan ng Panginoon. Because the fact is this, ano man yung meron sa atin araw-araw, lahat ang Diyos ang naibigay. Ipagdadamot mo ba sa Panginoon? Amen? Kahit muna natin tumayo, at yung manalangin. Pray. Dakilang Diyos, maraming po salamat sa oras po nito. Salamat po, Panginoon, sa paalala niyo po ngayong umaga. Salamat po, Panginoon, sa mga salita ninyo. Napakinggan po namin. And Lord, I pray na ito po ay maging paalala at pagpapala sa buhay po ng mga anak ninyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa mga panahon na
kami po'y nakakalimot. Na minsan, hindi na po namin kayo nauuna sa buhay namin. Hindi na namin kayo nauuna sa anumang area na meron kami sa buhay namin. That's why, salamat po Diyos for reminding us through your message this morning na dapat pala unahin kayo sa lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon. Dahil ang katotohanan, kung wala kayo, wala kaming buhay. Kung wala kayo, hindi kami magiging matagumpay kung ano meron kami ngayon at kung ano kami ngayon, Panginoon. Kaya nawa ngayong umaga, tulungan niyo po kami, dakilang Diyos, na matutunan namin, unahin kayo sa buhay po namin. Habang ating mga ulo nakatulog, ating mga mata nakatigil. Marahil ang salita ng Diyos ay naging paalala at naging pagpapala ngayong umaga. At hindi ko alam kung paano nangusap ang salita ng Diyos sa iyo. But this time, pwede kang manalangin, magpasalamat sa Panginoon, at tumingin ng tulong na araw-araw na matutunan mo sa unahin sa iyong buhay. Kung yan ang panalangin mo ngayong umaga, pwede ka lumapit, lumuhod, manalangin, magpasalamat. Panginoon, salamat po sa lahat ng aking ginagawa. Busy man ako sa trabaho, salamat. Pinapaalalahanan niyo po kung unahin kayo. Panginoon, busy man po ako sa school, salamat. Pinaalalahanan niyo po akong unahin pa din kayo. Dahil totoo nga po, Panginoon, kayo po yung masigit na nakakaalam ng buhay po namin. Amen. Amen. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkakataong nakakalimutan namin kayo. Sa mga panahon na mas pinipili namin ang ibang bagay kaysa sa inyo. Sa mga panahon na nakakaligtaan namin ang sumimba. Nakakaligtaan namin sa mga gawain. Nakakaligtaan namin bigyan kayo ng panahon. Pero ngayon, Panginoon, salamat po sa paalala mo. Na minsan, iniisip namin ang para sa sarili namin. But Lord, salamat po. Pinakita niyo sa amin kung sino kayo. Nasabi niyo sa amin, tignan niyo yung mga ibon, mga anak. Hindi naman sila nagtatrabaho, pinapakain mo. Tignan niyo yung mga damo. Hindi naman sila inaalagaan, inahamugan ko para tumubo. Hindi ba mga anak, masigit ko kayong nilikha? Mas malaas yung pagkalikha mo kaysa sa kanila. At kung paano ba sila pagmalasakitan? Mga anak, sabi ng Panginoong na nasa langit, masigit ang pagmamalasakit ko sa inyo. Pero, kailangan nyo matutunan, unahin ako sa inyong buhay. At kung yun ay matutunan ninyo, sabi ng Panginoon Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay dadagdag ko sa inyo. And we thank God na yun yung Diyos natin. Nasalamat sa Panginoon na meron tayong Diyos na nandun sa langit, na mayaman, in all things, na lahat ng ating mga pangangailangan nalalaman ng ating Panginoon. Kaya Panginoon Diyos, ngayong umaga, nandito po kami, nandito ang mga anak. Lagi niyo kami turuan, at lagi paalalahanan. Sa panahon na kami po ay nakakalimot, paalalahanan niyo po kami. Ayaw namin, Panginoon, darating ang araw, malayo na pala kami sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na balang araw, wala na pala kami panahon para sa iyo. Kaya, Panginoon, marami pong salamat this moment of time for reminding us na unahin namin kayo. At alam po namin ang kasunod ay pagpapala niyo. Salamat po, Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po na marami. Patuloy ka namin dinadakila, patuloy ka namin pinapasalamatan. Nawa ang mga salita ninyo na ipangaral ngayong umaga
naging pagpapala sa inyong mga anak. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. You can take your seat. Amen. All right.